So mga kapatid, nandun po tayo sa Revelations 1 verse 9 to 20, and I expect na wala kayo naintindihan sa binasa nyo kanina. Parang ang weird. Ano yun? Matang apoy daw? Nagliliyab? Paang bronze? Ano daw? Pilak na paa? Ano yun? Ano yung pitong ganto't pitong ganyan? Ang daming questions sa atin, and kaya po nandito ako. Para subukang ipaliwanag to with all my might. Una, so kung malaman nyo, may iba kayong mga interpretation sa madidinig dito sa text na ito. Ang intention po namin ay maging tapat. May nabasa po akong contradictory. Kaya po ako medyo kamunti kang mabaliw sa pagbabasa. Kasi may mga komentary na ito ang sinasabi. May komentary na ito ang sinasabi. And gugustuhin natin maging tapat sa kung ano man ang ibig sabihin ng teksto. So, bago tayo magsimula, pag-pray lang natin yung text. At kung handa na po makinig, can you say amen? Naiintindihan ko po mga kapatid, maraming babies sa ating church. Pero please remember, yung iyakan ng mga sanggol na ito ay senyales na may buhay yung church. Alam nyo, mapapansin nyo, madalas akong tumutugtog, hindi dahil gusto kong tumugtog. Yung ating drummer, si Justin, ay nag-aaral sa Angeles. Magpipiloto kasi yun si Justin eh. And yung isa nating drummer si Carl ay photographer. So, ako po yung magda-drums. Pero sabi ko kanina kay Joan, sana yun ang kagandahan na may youth eh. Yung kagandahan na may youth. Yung detrimental sa ganitong klaseng ministry, kadalasan yung mga nagko-commit sa atin ay yung mga tumanda na ba? Yung mga naghahanap na ng mas seryosong And kadalasan yung hindi maganda doon is hindi ganun karaming young people yung nagko-commit. So, yung may mga oras at lakas para mag-practice ng Sabado, kadalasan youth yun eh. Yung mga 40, mga 40, 40, mga nasa bahay na lang ho yung mga yan. Di ba, masakit ang paa, likod. Ma-practice pa ba tayo? Yung evidence natin last week, si Sister Jazz, nung kumanta, hinihina po. So, yung sana prayer natin na mas marami mag-commit. Anyway, nasasabi ko lang yun. Pero, I really do appreciate na nandito po kayo mga kapatid. I really do. By the grace of God. Last Friday, nagawain kami sa Hermosa. And gusto ko pong i-report sa inyo na I believe may binubuo ng kongregasyon ng Panginoon doon. I truly believe may binubuong congregation na yung Panginoon sa Hermosa. So, kay Louie, kay Charlotte, kay James, kay Grace, si Maris na suma 6 p.m. ang kaluluwa. Mamaya evening service yan eh. So, sa lahat po na nagko-commit at pinagpe-pray yung gawain sa Hermosa, maraming salamat po. Kumikilos ang Panginoon doon. Amen? One of the things na inask ko yung sala is mamili ng Bible. Namili na po ba ang ating congregation ng Bible? Kanina, may amen kayo So, namili tayong Bible. Let's turn to Revelation 1 verse 9 to 20. Kung wala po, meron po tayong pinapamigay na Bibles. Pwede kayong manghingi kay Ian mamaya. Simple lang po kung bakit mas maganda yung physical na Bible para lang pag cellphone, hindi kayo masyadong ma-distract. Revelation 1 verse 9 to 20. Ito po nakalagay, I, John, your brother and partner in the tribulation of the kingdom and patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos. Yung location ni John ay Patmos. So, before we start, let's say a prayer to the Lord as we begin. Father God, open our eyes to your word. Thank you for letting us study your word together. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to the living God. Amen po. So, una, gusto ko malaman nyo, introducing this,
Wherever we are, whatever we're doing, the Lord can use us for His glory. Let's just get that out of the way. Kung nasaan man tayo, pwede tayong gamitin ng Diyos. The Lord ordained His people to be used for His glory. So kung nasaan man kayo, nasa trabaho man kayo, pwede kayong negosyante, pwedeng nagda-drive, pwedeng teacher, pwedeng doktor, pwedeng engineer, pwedeng arkitekto, kung nasaan man kayong field, pwede kayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po kayo wala sa kontrol at hawak ng Panginoon. Mga kapatid, sino po dito sa atin ang pagmahaba ang biyahe, merong desire manalangin for safety? Sino po dito ang pag merong nakakasama na bago, somehow pag nakakausap mo, hinahata ka ng desire na mag-invite papunta sa church? We all have that desire and we all have that passion to be used by God for some way for His glory. Nawa, gamitin tayong lahat ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pero yun talaga yung ating desire. We want to be used by God for His glory. Nawa, gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Ngayon si John, dalawa yung view dito. Either si John ay isang exile or isang prisoner sa island of Patmos. Yung island of Patmos po ay malayo sa kabiasnan. Ito po ay kulungan. It is called the prison without bars. Kasi walang barko na makukuha sila at iniwan lang si John doon dahil po previously pinakuluan si John ng buhay pero hindi siya namatay. So, dahil humahanap sila ng paraan para mapigilan yung pag-spread ng gospel, ang ginawa nila, okay, kunin niyo yung matandang yan dahil si John nandito na around 60 years old plus, 60 to 70 years old na siya during this time, ilagay niyo na lang sa isla para hindi na tumagal at hindi na magsalita at hindi na i-proclaim ang gospel. Nasa Patmos siya, ang paniniwala ng marami, nasa kulungan siya, pero ang paniniwala din ng iba, siya po ay nasa misyon. Nagmi-mission siya kasi marami din pong nagmimina doon sa Patmos. Kaya pumunta doon si John. Kung ano man ang desire or mission ni John, tandaan po natin, John was there. Sabi po ni Barnes, lonely, desolate, barren, and inhabited, seldom visited, it had all the requisites which could be desired for a place for punishment and banishment. To that place would accomplish all that a persecutor could wish in silencing the apostle without putting him to death. Ang gusto nila, magkaedad dun si John. Magutom, mahirapan, magdusa, slow punishment, yun ang akala nila. But what the enemy planned for evil, God has used for good for His glory. Mga kapatid, let us remember, wag nating kakalimutan to mga kapatid. The enemy is still alive. Si Satanas ay kumikilos sa inyo. For example, ganito, nadidepress po ako. Yes, pwede, maaari, clinical. Pag nagpatingin ka, merong doktor, may magsasabi, uy, meron kang depression. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng totoo yun. Pero maaari din na umatake ang kaaway sa iyong isipan at bumubulong si Satanas ng mga kasinungalingan. It could be that, yes, merong medical na nangyayari sa iyo, pero meron ding spiritual na nangyayari sa iyo. Meron ding bulong ang kaaway na hindi mo na to kaya, hindi ka gagamit-gamit, hindi ka hahayaan ng Diyos na maging epektibo sa kanyang kaharian. Pwede na ang kaaway ay bumubulong at yung diablo ay kumikilos din sa buhay mo. So brothers and sisters, huwag niyong kalimutan na ito po ay may oposisyon pa rin. Ang gospel ay may oposisyon. Yun po ang root, yun po yung pinanggagalingan ng word na opponent. Meron pa rin tayong kalaban sa pagpoproklama ng gospel. Meron pa rin Satanas na kumikilos. May diablo pa rin na gustong tigilan ang ating pagpaproklama ng Ebanghelyo. Sasabihin natin, mas malakas ang Panginoon, amen and amen, pero meron pa din. We must be aware that Satan is still against
His children. So brothers and sisters, I want us to know and I want us to be aware that wherever we are, God can use us. But wherever God is using us, there is and will be in this lifetime an opposition. Mas malakas ba ang Diyos sa kanya? Yes, but Satan is still there. Satan is still opposing you. Mga kapatid, ayaw ng diablo na kayo ay makalapit kay Kristo. Ayaw niya na makilala ng mga tao si Jesus. Gagawa siya ng paraan para pigilan tayo. At wag mong sabihin, i-rebuke na lang natin siya. Hindi po mga kapatid, mas makapangyarihan siya sa atin, pero hindi siya mas makapangyarihan sa Diyos na sinasamba natin. We cannot, quote-unquote, command the enemy to get out. Get out, Satan! Sino ka? You are not the one to command the enemy. But rather, you ask the Lord for strength. You ask the Lord for guidance. You ask the Lord by His Spirit through His will na kumilos. Mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay hindi, ulitin ko, ay hindi nakabase o nakasalalay sa atin. Ang pagkilos ng Diyos ay nakasalalay lamang sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang kalooban. By the grace of God, by the will of God, the Lord moves. But it is through Him. We are not powerful enough to stop the enemy. We are not powerful enough to change a life. Hindi tayo makapangyarihan para bumago ng buhay. Hindi rin tayo makapangyarihan para pigilan ng kaaway. Ang tangi nating dapat asahan sa pagbago ng buhay at pagtigil sa diablo ay walang iba kundi ang Diyos. Only God can do this. In verse 10, sabi po dito, when you look at verse 10, John was in the Spirit. John was in the Spirit on the Lord's day. Sabi po ng theologian na si Walvoord, carried beyond human normal sense into a state where God could reveal supernaturally the contents of this book. Alam niyo mga kapatid, yung in the Spirit na yan, medyo nag-struggle akong aralin yan kasi ano pang ibig sabihin ng in the Spirit na ito? Lumulutang ba si John? Ano ba nangyayari? Pero ito yung alam natin, may espesyal na revelasyon ang Diyos dito. Ibig sabihin, to try to imitate na tayo ay mapunta rin dito is try to say na magkakaroon din ng revelation ng Diyos sa atin. Maraming gumagamit nito at inaabuso ito. Nasa Spirit ako at sinabi ng Spirit sa akin na ganito. Sinabi sa Spirit sa akin na ganito. Mag-ingat ka. Dahil yung claim mo ay parang equal na ng salita ng Diyos yung sinabi sa'yo. Kapatid, walang equal ang salita ng Diyos. Ito ang standard natin. At hindi mo marirepeat yung nangyari dito kay John. Mga kapatid, supernatural ang pagkakasulat ng librong ito. Kaya tandaan po natin, as we're looking at this, sinabi dito, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice. Brothers and sisters, every first day of each month was called the Emperor's Day. Yun ang unang araw ng bawat buwan, Emperor's Day. At yung Emperor's Day, ang ginawa ngayon ng mga believers to honor their Lord. Tinawag nila yung unang araw ng linggo na Lord's Day. Isang paalala din to sa atin mga kapatid na ang ating faith ay hindi lamang nagsimula ngayong taon o 10 years ago o 50 years ago o 100 years ago. Ang Christianity ay tumatakbo na ng 1,000 taon. Ang beliefs natin, tayo ay nakatayo sa balikat ng mga nauna sa atin. May mga pastor na naging tapat. May mga theologians na naging tapat. Wala tayong bagong tinuturo dito. Wala tayo yung luma at boring na mga Kristiyano noon pa man. Yung same na gospel ang ating aaralin hanggang tayo ay matagpuan ng Diyos kung siya'y babalik. Or kung tayo magpantay ang ating paa, haharap tayo kay Kristo at sasabihin natin, Panginoon, naging tapat kami. Wala akong sasabihin sa inyong bago. Boring ang pagpunta niya sa church. Sasabihin pa rin namin si Jesus ang magliligtas. Sasabihin pa rin namin si Kristo ang kasapatan. Sasabihin pa rin natin, hindi yun magbabago dahil ang salita ng Diyos hindi nagbago.
Ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Si Kristo ay buhay pa rin. At si Jesus ang magliligtas pa rin. Walang nagbago doon. Brothers and sisters, nasa spirito dito, we have not founded Christianity. We're standing on the shoulders of those who have walked before us. We are called to be faithful. Brothers and sisters, huwag niyong kalimutan na kayo ay tinawag na maging tapat. And the gospel that has been passed down to us. Yung gospel, hindi po yung mabuting balita ni Kristo ay hindi inimbento noon and then somehow inedit natin ngayon. Walang nagbago doon. Yung mensahe noon, ang mensahe pa rin ngayon. Yung Kristong nagligtas noon ay ang Kristong nagliligtas pa rin ngayon. Walang nagbago doon. The Jesus that saved then is the Jesus that saves now. Yung gospel, makakot kayo pag yung gospel na to nagbago. Parang natagpuan na natin boring ang pagiging Kristiyano. Parang natagpuan na natin boring yung nagiging, ay kailangan mas maraming maligtas. Anong gagawin natin? Pagandahin natin yung mensahe. Wala tayong may dadagdag o may babawas dito. Magliligtas ang Diyos gamit ang mensaheng to. Pwedeng dumami ang church natin kasi merong artistang umaattend dito. Pwedeng dumami ang church natin kasi meron tayong kainan bawat linggo. Pwedeng dumami ang laman ng ating church kasi marami na rin pumupunta. Guess what? Hindi kailanman makakapagligtas lahat ng factor na yon. Ang tanging makakapagligtas ay ang mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan. At hindi mababago yun. Ang babago ng buhay ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ay ang katotohanan na si Kristo ay namatay para sa atin. Ang ebanghelyong to ay nandito na bago tayo makarating sa mundo. At nandito pa rin ang ebanghelyong to pag umalis tayo sa mundong ito. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Tinawag lang tayong maging tapat. Hindi tayo tinawag para mag-edit. Tinawag tayo para mamensahe. To have the message and proclaim the message faithfully for the gospel of Christ to be proclaimed among the nations. We are only called to be faithful. That is the only calling we have. Lord, turuan mo kaming maging tapat sa iyong mensahe. At nakakatakot kasi marami sa atin ang susubukan baguhin ito. Susubukan magkaroon ng bagong revelation. Susubukan makadinig. Sasabihin na sinabi ni Lord na ganito. Pinakita sa akin ng Lord na ganito. May vision akong ganito. At somehow, unti-unti, nababago na natin kung anong importante sa church. Mga kapatid, mag-ingat tayo. We are called to be faithful. You are called to be faithful. You are called to proclaim this gospel. Jesus called John to write to the 7 churches, not to have a private revelation, but a revelation for the churches. Listen to me carefully, brothers and sisters. May dalawang view ng pag-interpret ng Scripture. May dalawang view. Una is exegesis, the other one is eisegesis. Yung exegesis, sinusubukan mong hanapin yung ibig sabihin ng teksto. Okay? Kung ano ibig sabihin ng teksto. For example, ito ngayon. Itong ginagawa ko ngayon, exegesis. Tinitignan natin, ano ba yung Patmos? Sino ba si John? Tinitignan natin kung ano yung letter na to at para saan at tungkol saan to. Then, hinahanap natin kung paano natin mai-apply sa buhay natin to. Ang tawag doon, from exegesis to exposition. Okay? Yung eisegesis, ganito yung tanong niyan. Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin ng verse na to? Yun ang eisegesis. Hindi laging mali yun. Pero ang eisegesis, it is best applied personally. For example, binasa natin John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. Ang nakuha ko sa mensahe nun is minahal ako ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, yun ba yung eksaktong laman ng John 3:16? Hindi ganun ka-eksakto kasi personal na siya. So, eisegesis siya. Pero ang tanong, pwede ba yung personal mo? Oo naman, pwede yan. Personal mo yan eh. For example, may mga kanta tayo. Yung lahat ng kanta natin, parang stricto na tayo, di ba? Tingnan niyo, wala nang song leader na nag-attempt na ipaawit yung Diyos ka sa amin. Di ba? Ala na. Well,
Wala nang paawit, tahimik na lang, medyo. Pero pag tayo mag-isa, may mga kanta tayong gustong kinakanta na okay lang. Ganon din ang revelation. If you're reading the Bible and you're seeing na, ay okay, kung hindi siya gumagawa against, may mga parts na may tanong ka, ito bang ibig sabihin nito, feeling ko ganito. Tapos magtatanong ka, isasalabin mo sa nakikita ng iba. Doon tayo nagkakaroon ng proper view ng Biblia. Ito ang problema. Pag yung view mo, pinilit mo ng tama laban sa faithful na interpretasyon ng Biblia. Paano na nalalamang faithful? Pag marami, if not thousands of people, if not thousands of Christians, through the years, agree. Parang ganito, ang Trinity, lahat ng credible na theologian ng 1800s, pababa, naniniwala sa Trinity. Ngayon, yung mga modern theologians na sila John Piper, sila R.C. Sproul, pababa, naniniwala sila sa Trinity. Pag pinakinggan ko ang aking kaibigan at naniniwala ako isa sa mga pinaka-prominenteng theologian ng Pilipinas, si Pastor Jerome Ocampo. Pag pinakinggan ko siyang ipaliwanag ang Trinity, nakakamangha, pero alam mong kulang. At ang sasabihin niya, lahat ng kukulangan na meron ako, hayaan yung Diyos ang bumuo. And amen. Kasi kulang. Hindi mo may papaliwanag buo ng Trinity. Pero bandang huli, kung maintindihan mo man siya, yun ang Diyos sa'yo. Mga kapatid, tandaan natin to at don't miss this out, brothers and sisters. Hindi porkit feeling mo, ito ang sinabi ng Diyos, yun nga ang sinabi ng Diyos. Feeling mo galit sa iyo ang Diyos. Feeling mo nagkulang ka. Kapatid, dapat meron kang confidence na makita na hindi tungkol sa iyo ang pagsamba. Hindi ka lalapit na parang galit sa iyo ang Diyos. Kasi kung tungkol sa iyo ang pagsamba, para din siyang pumapalakpak pag nagtapat ka na. Parang tuwan-tuwa ang Diyos. Ay, nandito na yung anak ko. Itigil ang music. Palakpakan tayo mga anghel. Nandito na siya, umatin na siya sa wakas. Kapatid, ang ating pagsamba ay hindi tungkol sa atin. Ang ating tinataas ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito tungkol sa pagpapalang makukuha mo. Hindi ito tungkol sa makukuha mo ngayong linggo. Tungkol to sa ibibigay mo. Na hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Na hindi ikaw ang may hawak ng buhay ng pamilya mo. Na may isa lamang na dapat itaas. At yon ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos. So, huwag po kayong malilito. Pag sinabing Lord's Day, ang ino-honor natin yung Lord. And we try to be faithful to that. Kaya mag-iingat tayo sa lahat ng ating papakinggan. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Hindi lahat dapat pakinggan. Amen. May mga kaibigan ako na kasama namin noon. Alala ko magpipreach ako noon. Siya pa yung nagpaawit. Ngayon part na siya ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Kasi hindi nag-ingat eh. Basta nakinig. Walang preno. Lahat papakinggan. Be very careful of what you listen to and who you listen to. Be very careful of the theology that you listen to. Hindi lahat pakikinggan nyo, hindi lahat ng sasabihin ng mga paborito nyong vlogger, totoo. Mag-iingat kayo. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse 10, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet. Nakita niya, tulad ng, hindi trumpeta ang natinig ni John. Pero kung may hahalin tulad niya, parang trumpeta. Kasi yun yung normal sa panahon nila. Siguro kung modern to, nakadinig ako ng boses na parang busina. Kasi hindi niya mahalin tulad. Sinusubukan niya ngayon tulad pero parang trompeta. At sinabi, write what you see in a book. Send it to the 7 churches. Binanggit yung churches. Yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia. Hindi po yan sa US. Hindi po yan. And Laodicea. Sinubukan ni John isulat ito. It is the option of the very learned, sabi ni Paul. It is the option of the very learned writers upon this book
that our Lord, by these 7 churches, signifies all the churches of Christ in the end of the world. And by that, he said to them, these signs to show that what shall be the state of the churches in all ages and what their duty is. Makinig kayo mga kabuti, mga kapatid. Tingin po dito. Mananagot yung mga churches sa kay Jesus. Lahat ng churches. Ulitin ko, tingin po dito. Mananagot yung mga churches, lahat ng churches kay Jesus. May rason yung ibang churches kung bakit hindi nila hinahabol yung pagsabog na paglago. Kasi alam nilang, yung mga pastor, alam nila at naiintindihan nilang, mananagot kami kay Jesus. May mga taong pupunta ng church. Makinig kayo mabuti na. May mga taong pupunta ng church kasi gusto lang nilang nadidinig yung nagsasalita sa harap. Yun lang ang gusto nila. Walang problema kung mahal nyo ang inyong pastor. Wala po. Salamat po. Kung natututo po kayo sa aking pagtuturo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pag-pray nyo po ako lagi at paglilingkuran ko po kayo to the best of my abilities. To the glory of God. Amen? Pero bakit po ako nag-iingat sa paglago? Bakit hindi tayo nag-evangelism explosion? Ganyan. Bakit habang lumalago tayo, nagkakaroon ako ng kaba sa puso at takot? Na pinag-uusapan namin kahapon sa Bible School, kailangan natin ng mas maraming elders, mas maraming teachers. Kailangan may tumayo na mahuhusay pa para sa ebanghelyo ng Diyos. Bakit hindi na lang, lumalago na tayo, sakyan natin ang momentum. Walang titigil. Souls for Jesus. Kasi bandang huli mananagot tayo. Ang ginawa ba ng HTM ay audience o church? Kayo ba yung nandito dahil makikinig kayo sa akin magsalita, uuwi kayo at wala kayong balak sundin si Jesus para sa inyong mga sarili? O lahat tayo ay kikilos na may pagsunod at takot kay Kristo Jesus. Ang gusto kong itanong mga kapatid ay ito, what kind of church are we today? Are we faithful to the gospel? Are we faithful to our Lord? Mga kapatid, naalala ko, kami ni James yung magkatabi, no? Tapos nung sabi ko, dami yata umaten. Sabi niya, pastor, nasanay na sila. Ito na yung parang way of life na to O nga. Nung nakikita kong marami nang dumadalo at nakikinig sa gospel, nakikita ko yung responsibility to be faithful to that gospel. Ulitin ko, appreciative ako sa mga kapatid natin sa Hermosa na naglilingkod. Pero, alam niyo yun, hindi natin habol yung paglago, pero lumalago ang church. Sa mga dati natin kasama, natutuwa ba kayo na ang dami yung hindi na masyadong kilala na nandito? Amen? Pero wag lang kayo matuwa. Yung mga umaattend bang ito, nagiging committed ba sila? Ibig sabihin, nababago ba ang buhay nila? Lumalayo ba sila sa kasalanan? Sumusunod ba sila kay Jesus? Tinatalikuran ba nila ang kasamaan? Lumalapit ba sila sa kabutihan na matatagpuan kay Kristo? O nakikinig lang sila na nagsasalita sa harap? What kind of church are we today? Kaya yung effort ng admin na yung sa utak ng ating deacon yon, gusto niyang lahat merong record kayo dito. Kasi kilala namin kayo, fa-follow up namin kayo pag wala kayo. Dahil we want to be faithful to the gospel. And sinasabi ko po sa inyo to kasi hindi naman po sa ayaw kong maraming maligtas. Pero darating ang araw, tulad ng sinasabi dito sa atin sa book, mananagot po kami, ako po, mananagot sa harap ng Panginoon. Brothers and sisters, anong klaseng church tayo ngayon sa harap ng Diyos? Anong klaseng Christian? Ikaw, wag mo muna isipin yung katabi mo nasa likuran mo. Ikaw muna, ikaw. Tanong ko, at tinatanong ko yan, si Ate Nora, si Kuya Ronnie, Julia, ikaw. Diba? Leo, Harold, John, tinatanong ko kayo as people.
Sumusunod ba kayo faithfully sa gospel? Hindi lang tuwing linggo. Like, tuwing Lunes hanggang linggo, meron ba kayong conviction na dapat si Kristo ang sundan ko? Na dapat lumayo ako sa kasalanan, dapat sumunod ako sa Diyos? Meron bang ganun? Kasi, hindi nyo napansin, alam ng Diyos yung church, kilala ng Diyos yung church. Jesus knew His church. What does that do to us? Yung mga churches na inabuso yung members nila sa pera, mananagot sila sa Diyos. Yung mga churches na ginamit yung kanilang yung mga pastor na ginamit yung congregation para sa business, para sa political dreams, at I'm not talking about one church, I'm talking about multiple churches. Yung mga churches na inabuso yung membro nila sa pagbibigay, na yung mga pastor nagpatama at nagbigay ng sobre, lahat ng iyon mananagot kay Kristo. Even tayo, dahil hindi tayo perfect. We will be accountable to Jesus. Ayoko munang alisan tong point na to. What kind of church are we? Kung susulat si Jesus at sasabihin, His touch ministries, you have broken my heart. Lord, sinubukan namin. Paano kung yun nakalagay? Sinungaling ba ang Diyos? Brothers and sisters, what kind of church are we today? Nagsulat si John at ito po yung nangyari. Then he saw Jesus in verse 13. Sabi po dito, verse 12, then I turned to see the voice that was speaking to me, and turning I saw 7 golden lampstands. Sabi sa verse 12. So yung golden lampstands na yun, makikita natin sa verse 20, yun yung nagsisignify ng ano daw. Sa verse 20, nagsisignify na yun yung church. Yung 7 golden lampstands, mga kapatid. A lamp is not a light in itself. It is only the instrument of dispensing light. Yun ang lampstand. Kumbaga isipin nyo lalagyan ng kandila sa simbahan. Wala siyang abilidad para mag-apoy at magliwanag. Pero na lang kung ligyan siya ng apoy. The lamp is not light in itself. It is only the instrument of dispensing light. It must receive both oil and fire before it can dispense any. So no church has in itself either grace or glory. It must receive all from Christ, its head. Else it can dispense neither light nor life. Walang liwanag ang church kung wala si Jesus. Ang life change ay nagaganap dahil merong Jesus. Mawala man yung sound system, mawala man ang preacher, wag lang mawala ang pinaka-mahalaga, which is our Lord Jesus Christ. Give us Jesus! Yan ang pinakamahalaga, yan ang pinunta natin ngayong linggo. It is Christ! Amen! 7 lampstands ang nakita niya. Nakatayo. Walang nakalagay kung may liwanag. At side note, yung si Adam Clark, kung gusto niyo ng commentary, si Adam Clark ang basahin niyo. Recommended. Search niyo sa Google, mahusay talaga yan. Mga kapatid, at nakita niya ngayon si Jesus. In verse 13, and in the midst of the lampstand, one like a son of man. Tingnan yung Bible siya, mga kapatid. One like a son of man. Ano sabi? Clothed with long robe and with a golden sash around his chest. The robe represents high status, and the golden sash are hints of his priesthood. Sabi pa po dito sa verse 14, the hairs of his head were white. Ibig sabihin yung kanyang ulo, yung buhok dito ay puti. Ang significance nun ay wisdom.
like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. Yung kanyang mata ay nagre-represent ng paghusga. Mga kapatid, paparusahan ng Diyos ang kasalanan. Yes, habag. Yes, habag. Yes, grace. Yes, maliligtas tayo by grace. But God will judge sin. Do not miss that out. Hindi porket nakakawala ngayon, yung may shooting sa schools. Hindi makakawala yon sa mata ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. At sa lahat pong yun, kaya ang ating call is for repentance. It is because God will come. Hindi na siya babalik na sanggol sa sabsaban. Ito na ang pagbalik niya. At sabi po doon, his feet were like burnished bronze, refined in furnace. Bakit? Kung ang apoy ay nagsisignal ng judgment, si Jesus ay dumaan sa judgment. Si Jesus ay dumaan sa judgment ng sin at nakatapos at nakalagpas. Si Jesus ay dumaan doon sa ating kasalanan at siya'y nabuhay. Mga kapatid, tandaan natin to. Lahat ng sikreto niyong kasalanan, hindi man niya nakikita, maaring hindi ko yan alam. Alam niya ng Diyos. Ang sikreto kong kasalanan, na hindi niyo alam lahat, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. At kahit paparusahan niyo ng Panginoon. Pastor, natatakot ako. Bakit ka matatakot? Wala kang ginagawa. Ang takot na yan ay senyales na kailangan mo magsisi. Nananakot ka ba, Pastor? No, biblically, there's what we call the fear of God. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi si Satanas ang magpapasakusan ng mga kasalanan. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan, si Satanas ay pinarusahan lamang din. Satan himself was also punished. And the feet that is brass, that looks like refined by furnace, simply put shows that these feet have been through judgment. Christ will come not only to save sinners, but also to punish sin. Only faith in Him is our refuge and salvation. In His hands are the stars representing the church. He has the church in His hands. The church is safe in His hands. Kaya ang institusyon ng church ay nagpatuloy mula sa Middle East hanggang ngayon sa Pilipinas, sa France, sa US, sa Japan, sa Australia, may mga Kristiyano dahil ang Diyos ang may hawak sa church. Kaya tayo nagpapatuloy. Kaya kahit gaano kaatakihin ng church, sabihin ng ibang tao, bigot yung mga yan. Mga judgmental yung mga yan. Ano naman kung nagli-live-in naman? Ano naman kung nagli-live-in kami? Ano naman kung nasa kasalanan kami? Ano naman yon? Hindi kami magsisisi at wala kaming balak magsisi. Mga kapatid, hindi po sa hindi po sa kahit ano pa man. Pero natutuwa pa ako. Paglalapit sa akin yung mga kapatid at sasabihin nilang convicted po ako, pastor. Nagsasama kami, hindi kami mag-asawa. Dapat kami magpakasal. Convicted kami, pastor. Convicted kami sa kasalanan to. Convicted ako, pastor. Gusto kong maging tapat sa aking asawa. Convicted ako, pastor. Gusto kong iwanan yung lifestyle ng meron ako, lalaki ako, may boyfriend ako, gusto ko siyang iwanan dahil gusto kong sumunod kay Kristo. Yung mga ganong salita, mga kapatid, Diyos lang ang gagawa nun sa puso ng tao. At hindi ko kayo pwedeng takutin to submission. Pero hindi rin pwedeng hindi ko banggitin to. Hindi ko kayo tinatakot pero hindi pwedeng hindi ko banggitin to.
Kala ko po ba grace? Kala ko po ba faith? Kala ko mahal ako ng Diyos? Lahat yun totoo. Pero totoo din to. Di talaga madaling ituro to mga kapatid. Maniwala kayo. In His hand are the stars, really. At sinabi po dito in verse refined in the furnace, His voice was like a roar of many waters. In His right hand, He held 7 stars. From His mouth came a sharp two-edged sword, and His face was like sun shining in full strength. There is no handling this weapon. Yung nasa bibig niya. Sabi ni Charles Spurgeon, there is no handling this weapon without cutting yourself. For it has no back to it. It is all edge. The word of God somehow or other is all edge. Hindi pwedeng ituro ko tong salitang to nang hindi ako makonvict. Habang inaaral ko po to, convicted po ako sa katapatan ko sa Panginoon. Nagiging tapat ba ako? Kasi makasalanan din ako eh. Ang sinasabi ni Spurgeon, hindi pwedeng yung salitang ito, hindi pwedeng gamitin mo lang siyang ipalo mo sa iba nang ikaw hindi ka masasaktan. Lahat tayo ay may susugatan dahil may kasalanan tayo at dinadala tayo ng Diyos sa pagsisisi. Mali pala ang buhay ko. Dapat palang bumalik ako sa Panginoon. Dapat palang magsisi ako. Dapat pala, at pinag-uusapan namin kanina yung sanctification. Ano ang sanctification? Yun yung paggawa sa yung banal ng Diyos. Ibig sabihin, pag nagalit ka, hindi ka basta nagmumura. Pag uminit ang ulo ko, hindi ka basta magagalit at sisigaw. Hindi ka basta mananakit. Pag may utang ka, magpabayad ka. Kasi pinalo ka ng Diyos eh. Hindi yung magsisimpa ka. Nakita mo yung inuutangan mo, magtatago ka. Eh, salamat po, amen. Kanina maganda pa yung amen nun eh. Hindi pa. Paano mo sasabihin binago ka ng Diyos? Eh, pinagkakautangan mo na yan dyan. Sumamayang tayo lumabas. Ano pa sagad? Mainit. Pag merong, ito pinag-usapan natin, pag may malunggay ang kapitbahay at hindi yun sa'yo, magpapaalam ka. Hindi yun sa'yo eh. Kasi pag hindi sa'yo, kinuha mo, anong tawag doon? Oh, alam niyo naman. Kung magnanakaw pa. Di ba? Pag hindi sa amin, kukuha tayo. Papaalam ko na tayo, kukuha po ako. Practical yan eh. May pagkain sa rep, hindi mo alam kung sino may-ari. Kukunin mo. May init ang ulo. Sino kumain na ganito? Yo. Eh di, kumuha ka na hindi sa'yo. Yan po yung mga practical na implikasyon ng pagbabago ng Diyos eh. Hindi ko kukuha ng hindi sa'yo. Hindi ka magkikwento ng ano. Ganito mga kapatid. Kinuwento sa isa. Kinuwento sa isa. Nasaan yung anak ni ganito? Ay, nahirapan mag-school. Medyo tumaba. Tumaba. Ganito sa iba. Ano nangyari doon sa anak na yun? At din ko, buntis daw. Baka sa pangatlong sukunton, nanganak na. Anong ibig sabihin? Yun palang kasalanan yun eh. Amen. Yung pala kasalanan yun eh. Kasi nagsisinungaling ka eh. Hindi naman yun yung nadinig mo eh. Nagdagdag ka at yung pagdadagdag, kasalanan yun. Is God changing you? Everything in this vision speaks of strength. Sabi ni Skip Heitzig, everything in this vision speaks of strength, majesty, authority, righteousness. There is an impressive difference between this vision of Jesus and the many weak, effeminate portrayals of Jesus we've seen today. But the Jesus that John saw is the real Jesus, the Jesus that lives and reigns in heaven today.
Pag pinreach natin si Jesus, minsan ganito, the Lord needs you. The Lord wants you to know Him. Ganun natin i-preach si Jesus, mga kapatid, lulusawin ka niya. Tutunawin ka ng Diyos pag di ka nagsisi. Hindi siya yung parang pagkailangan mo lang siya. Siya ang makapangyarihan ng Diyos, naluluhod ka. Hindi ikaw ang masusunod, siya. Itong Jesus na binasa natin, hindi ito yun. May apoy ang mata, mga kapatid. Hindi pwedeng love songs to Jesus lang to. Kasi may mga kanta na gawin mo lang Jesus yung lyrics. Love song na eh. Yung mga worship song natin na parang may Jesus lang eh. Pero parang napaka love song, iwi-giwi, parang I need you, I want you, ganon. Kapatid, hindi. He is holy and true and alive and will punish sin and save sinners. Ganito ang Diyos, makapangyarihan, ipagtatanggol lang na api. He will save those who are in danger of sin when they have faith in Him. He will destroy the wickedness of sin. Makapangyarihan ang Diyos natin. He is sovereign. He is almighty. Mga kapatid, we do not worship a weak and unstable God. We worship a powerful God who is alive. Jesus is alive. And do not miss. Palakpakan natin. And do not miss the reality na ang sinasamba nyo, ang Diyos ay buhay. Buhay ang Diyos. Pwede niyang hayaan mamatay tayo. Sabi ni Body Bauckham, pwede niyang hayaan mamatay tayo sa tulog natin. Ganon siya kakapangyarihan at ganon siya may hawak sa lahat. Pwedeng hayaan ng Diyos ma-aksidente tayo pag tayo namamaneho. Nandito yung kumpare ko nandito, na anak ko, mga nagdadrive, kahit motor, kahit kotse, kahit single. Ilang beses kayong muntik mapahamak na hindi natuloy? Tingin niyo walang kamay ang Diyos doon? Tingin niyo walang pag-iingat ng Panginoon doon? Kayo lang ba yun? Kaabilidad niyo lang ba yun? Ang pinakausa, hindi lang kotse to single, tricycle, lahat ng muntik ng mabunggo, lahat ng yung patintero natin dyan sa highway, na ingat kayo. Lahat ng pag-iingat na yun, tingin nyo hindi Diyos yun? Yung mga muntik kayo mahagip ng truck, tingin nyo hindi Diyos yun? Tingin nyo hindi protection ng Panginoon yun sa inyo? Gano'n tayo ka-arrogante at sasabihin natin, tignan mo, mahusay talaga kasi ako? Hindi tayo yun eh. Panginoon, salamat sa proteksyon. Salamat sa provision. Araw-araw may kinakain kami mag-ina. Sana malakas ang Diyos nyo. Hindi niya kayo iiwanan. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid na susunod natin. Verse 17. When I saw Him. Sabi po dito, when I saw Him. Sabi na nga ba, abot akong may isang oras. Kaya pa ba? Okay pa? Okay, palag. Okay, 17. When I saw Him, I fell at His feet. Sinong hindi? Pag nakita nyo yun, umapoy ang pata, may sumama sa bibig. Anong gagawin nyo? Hello? Ikaw pala yan. Ano yung very interesting dito? Alam ni John ang itsura talaga ni Jesus physically. Yun ang interesting dito. Alam ni John kung anong itsura ni Jesus nung buhay sa mundo. And yet, ano nangyari? When I saw Him, I fell at His feet, though a dead man, but He laid His right hand on me, though dead pala, sa English Standard Version. But He laid His right hand on me, saying, fear not, I am the first and the last. Pangatlong beses niya nang sinasabi to. I am the Alpha and the Omega. Sinabi po dito mga kapatid ni Charles Haddon Spurgeon, again, blessed possession. Does death alarm you? Mga kapatid, we are never so much alive as when we are dead at His feet. Tayo ay mas nabubuhay pag tayo ay namatay na, pag tayo ay nakaluhod na sa harapan ng ating Panginoon.
Doon natin natatagpuan ang tunay na buhay. John fell as a dead man. Ano pa ba ang gagawin natin kundi sumamba? Ano pa ba ang gagawin natin kung hindi papurihan siya? Saying, fear not. If you are a Christian, you are in the side of God. We have nothing to fear because Jesus is with us. Kung ikaw ay Kristiyano, wala kang dapat katakutan dahil si Kristo ay kasama mo. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat kabahan. Matakot ka kung ang confidence mo ay nasa kinikita mo sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong kapamilyang nasa abroad. Matakot ka kung ang confidence mo nasa mamanahin mo o nasa lupain mo. Kapatid, ang ating tiwala ay dapat magpahinga sa kung sino ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang pangalan ni Kristo. Amen. Sabi po dito, and the living one, I died and behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and Hades. Tulad ng sinasabi natin, wala kayong dapat katakutan. Siyang may hawak ng lahat. Pati kamatayan ng mga saints, pati kamatayan ng Kristiyano, alam ng Diyos kung kailan mangyayari. Pwede tayong pumikit na maintain dahil alam natin, hindi tayo pupunta sa kaparusahan. Pupunta tayo ng kalangitan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi po dito, verse 19, write therefore the things that you have seen, those that are and those that are to take place after this. Ito yung breakdown ng Revelation. Yung Revelation chapter 1, the things that you have seen. Revelation 2 to 3, the things which are. Yan yung pag-aaralan natin. Yung 2 to 3. And then the things which will take place. Revelations 4, chapter 4 to 22. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, ang tatapusin lang natin hanggang 2 to 3. Saka na yung 4 to 22, pag medyo may edad na ako. Ayoko nang balikan to, ayoko na ulitin to. Tinatanong ako, kahapon nag-Bible school kami ng mga naka-enroll sa theology class. Tinanong ako ni Pastor Biner, Pas, bakit ngayon kayo nagpaklase? Ayoko na ako isipin yung klase bukas. Gusto ko nakapokus na ako dito. Ang hirap nito. So sabi, tapos kahapon, na-edify pa ako sa, talagang nag-facilitate lang ako eh. Nung exegesis kahapon, di naman ako nagturo talaga. Kasi nga, I wanted to focus my attention here. So, aaralin natin to, malamang to hanggang September. Ay hanggang October. Yung chapter 2 to 3. Kasi yung 7 letter aaralin natin. Doon na pupunta si John dito. Pero kung gusto niyo basahin yung 4 to 22, mag-ingat lang kayo. At nung sinabi dito, sa verse 20, basahin natin yung verse 20. As for the mystery of the 7 stars, that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches. And the 7 lampstands are the 7 churches. Ano ibig sabihin dito? Sabi ni Adam Clark, angel of the church here answers exactly to the officer of the synagogue among the Jews called the messenger of the church, though whose business it was to read, pray, and teach the synagogue. Sinabi dito ni Adam Clark, yung angel daw ng church ay connected doon sa messenger ng church whose business it was to read and pray and teach. So yung sinasabi niya, ang kakausapin ng Diyos dito ay yung church at yung leadership ng church. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, yung pananagutan ng nagpapastor, malaki. Malaki. Kaya hindi ko ini-encourage lahat kunin yung opisinang to eh. Ako po ay sobrang pinagpala ng Diyos dahil kayo ang tupang binigay niya sa akin
para turuan ng salita ng Diyos. I really am blessed to be the pastor in this congregation and to see many elders rise up in our congregation. I am very blessed. Blessed po ako sa desire ng church na i-bless kami mag-asawa. Papasalamat po ako kahit sumigaw si Teo tulad ng ginagawa niya ngayon. Naiintindi nyo. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Talaga. Pero at the same time, sa lahat ng kasalanan aking nagawa at sa mga kasalanan aking nagawa, kahit patawarin ako ng church, hindi yun makakalimutan ng Diyos. At mananagot ako sa Diyos doon. I'm not talking about presence. I'm talking about lahat. Mananagot ako sa Diyos. Kahit pastor, pumasok ka sa church discipline. Kahit pumasok ka sa church discipline. Hindi sinabing dahil dito ka dumaan, okay na. Hindi. May judgment ng Diyos kasi. Kasama ako doon. And leadership is a high responsibility towards the church. So mga kapatid sa akin, kay Pas B, Pas Leo, kay Cesar, natatayo, at sa iba pang tatayo, sa mga midweek natin, sila Tita Te, sila Elaine, hopefully sila Nikki, makabalik sa ating youth, sila Nicaela, sila Jeff na tatayo sa youth, Joms, lahat kaming tumatayo. Pray for us. Pray that God would be exalted and Jesus would be lifted. So sa mga may desire mag-disciple, quote-unquote, mag-start ng community group, mananagot kayo sa Diyos. Kasi you're still teaching the Word of God. Be careful. Be very careful. At ang konklusyon natin na ito. So kung kakausapin ng Diyos, ang susunod natin is yung mga pinuri muna ng Diyos, yung church sa Ephesus. Next week na yan. Ay, ano pala, next month na, ay purihin ng Diyos, pahinga tayo next week. So, mga kapatid, dito po, dapat nyo maintindihan. The church holds leadership in a different category. So, those who will lead, pag-isipan nyo. Those who want to preach, pag-isipan nyo. So, tinanong ako dati, I think, nagtanong sa akin ito, parang una si Nikki noon pa. Tapos tinanong ulit ako ni Grace nito, sabi, Pastor, anong stand natin yung mga nagtuturo na babae sa church? And I will say this publicly, kahit na naka-record tayo. Pagdating sa mga nagtuturo sa church ng mga women, hindi tayo papayag na may magpastor o maging elder na babae dahil ang pastoral ministry ay para sa lalaki. Ngayon, if ang pinag-uusapan natin ay youth, magtuturo sa kabataan, sa children, other women, pag ang pinag-uusapan natin ay prayer gathering tulad ng midweek at hindi naman Lord's Day service, mayroon tayong kaluwagan doon. So sa mga ating mga kababaihan na nagtuturo, we encourage you, magturo kayo. And for the men that want the elder position, desire it, I praise God for you, sana makapagturo kayo. Let's end this with the conclusion. Jesus is sovereign over His church. We will all be accountable to Jesus. Sa mga magulang, accountable kayo para sa inyong mga anak. Sa mga asawa, accountable kayo sa inyong mga asawa. Jesus, when the day comes, are we doing our best to serve Him, honor Him, love Him? May we be empowered by the Spirit to be faithful to Him. At yung Jesus na binabanggit ko, ay yung Jesus na maghuhusga ng kasalanan. Yung Jesus na binabanggit ko ay yung binasa natin ngayong araw. Ang Jesus na binabanggit ko ay ang Jesus na hindi papakawala ng kasalanan at ililigtas ang mga naaapi ng kasalanan. Ang Jesus na binabanggit ko ay ang Jesus na babalik. At ang Jesus na binabanggit ko, nawa maging tapat tayo kay Kristo na ito. Can you say amen? Kaya pag inawit natin now to the Lamb upon the throne, be blessing, yun ang lamb na yun. Yun ang sinasamba natin. Ang pinupuri natin ay isang hindi mahina na Diyos, hindi Diyos na kaya nating baliin sa ating kagustuhan. Ang Diyos na sinasamba natin ay malakas, makapangyarihan, buhay, at naghahari kailanpaman. You are God alone! Palakpakan natin ang Diyos na buhay.
May the gospel be true to us today. Sino po ang napagpala ng salita ng Panginoon? Amen. Sige, palapakan natin ng Diyos.